Dahil nga tinamaan ng lahat ni X ang lahat ng mga marka kay Hongdo, ay agad na lumitaw ang system at ipinaalam nito kay Hongdo. Sabi pa ng system, ang Phantom Thief daw na si X ay nakikita na ang lahat sa kanya. Na siya namang ikinagulat ni Hongdo nang marinig niya ito. Kaya napapatanong siya sa kanyang isipan kung ano ba daw ang pakiramdam na ito. Para ba daw nakikita ng batang yun ang lahat na nasa kanya? Kaya wala na siyang may nagawa pa kundi ang mapamura na lang at napasabi na lang na masama daw ito. Dahil ang kanyang stats, ang kanyang skills, ang lahat daw na ito ay kayang kunin ng batang iyon. Wala naman sinayang na pagkakataon si X at muli niyang sinugod si Hongdo. Habang papasugod siya ay malakas niyang sinabi kay Hongdo na kahit gaano pa daw siya kalakas, sa oras na manakaw na niya ang lahat ng meron daw si Hongdo ay mapapasaka niya na. Kung kaya, maghanda na daw ito dahil sisimulan na niya ito. Bakas naman sa mukha ni Hongdo ang pag-aalala at makikita na ang kanyang katawan ay parang nahati o nabuksan na pagkatapos matamaan ang lahat ng kanyang marka. Wika pa niya, si X ay isang bata lamang, at naniniwala siya na walang paraan daw na matatalo siya laban sa kanya. Kung kaya, malakas niyang sinabi na hindi na daw gagana ang mga pakulo ni X sa kanya at oras na daw para tapusin ang laban na ito. Kaya ginamit na niya ang kanyang skill. Tinawag niya ang tunay na anyo ni Vired Haka. Isang tao na may hawak na isang malaking espada at may dragon na nakatungtong sa balikat nito. Nagulat naman si X nang makita niya ito at sinabi niya sa kanyang isipan na hindi kapanipaniwala daw ang mana nito. Na sa sobrang lakas daw nito, maging ang kanyang mga balahibo ay napapatayo. Pero sabi ni X sa kanyang isipan, kailangan daw niyang talunin si Hongdo bago daw nito ma-activate ang kanyang skill. Tatapusin daw niya ito sa isang atake lang. Bakas naman sa mukha ni Hongdo ang sobrang galit at malakas niyang sinabi kay X na ipapakita daw niya sa kanya ang isang kapangyarihang lampas pa sa kanyang imahinasyon. Isang kapangyarihang napakalakas na kahit si X daw ay walang pag-asang mapigilan ito. Ngumiti lamang si X matapos marinig ang sinabi ni Hongdo. Tapos patanong niyang sinabi ulit ang sinabi ni Hongdo na kapangyarihan na lampas pa sa kanyang imahinasyon. At sinabi na maganda daw yun dahil mapapasaka niya rin daw ito sa oras na magawa na niyang nakawin ito. At yun nga ang ginawa ni X, gamit ng kanyang skill ay ninakaw niya ang skill ni Hongdo at ginamit niya ito sa kanya. Lumaki naman ang mga mata ni Hongdo sa sobrang pagkagulat nang makita niya na ang kanyang mismong skill ay tatama na sa kanya. At isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong arena. Direktang tinamaan si Hongdo at sinabi niya sa kanyang isipan na hindi daw siya makapaniwala na ang kanyang sarili mismong skill ang tatalo sa kanya. At malakas siyang bumagsak sa sahig at tuluyan ang natalo sa laban. Malakas naman sinabi ng host na ang laban ay tapos na. At tuluyan ang natukoy kung sino ang mga nanalo na bubuo sa huling koponan. Dagdag pa niya, dito na daw nagtatapos ang mga laban para sa araw na ito at magpapatuloy daw ang mga labanan sa arena kinabukasan. Pagkatapos ng araw na yon, ay makikita ang isang tao naglalakad palapit sa isa pang tao na naghihintay sa ibaba ng arena. At malakas nitong hinampas ang kanyang kamay sa pader na siyang nagdulot ng mga crack. Pagkatapos ay malakas niyang tinawag na tanga si Graham. Si Graham pala ang taong naghihintay sa kanya. At si Hongdo pala ang taong lumapit sa kanya. Hinarap ni Hongdo si Graham at tinanong kung nag-enjoy ba itong panuorin ang kanilang laban habang komportable lamang itong nakaupo sa itaas. Tinanong niya rin kung ano ba daw talaga ang skill na taglay ng batang yon. Ang tinutukoy niya ay si X na tumalo sa kanya. At pinagdudahan niya rin ang intensyon ni Graham at tinanong ito kung pinagluloko lamang ba daw siya nito. Sumagot naman si Graham na talagang nakakaaliw daw panuorin ang paghihirap ni Hongdo sa laban. Dagdag pa niya, kung alam lang daw niyang ganoon kahirap ang magiging sitwasyon ni Hongdo, siya na lang daw sana mismo ang lumaban sa batang yon. Dahil dito, nagalit naman si Hongdo. Malakas niya itong sinigawan at pinagmumura. Pagkatapos ay inutusan niya si Graham na tumahimik na lamang. Ngunit nanatiling kalmado si Graham. Ipinaalala niya kay Hongdo na ang nangyari ay isang laban lamang sa loob ng Coliseum o arena. Ibig sabihin, hindi naman tuluyang nawala ang kanyang kakayahan. At sinabi niyang isipin na lang ang nangyari bilang isang karanasan na may mapupulot na aral. Bakas naman sa mukha ni Hongdo ang inis at muli siyang nagsalita. Galit niyang sinagot si Graham. Ayon sa kanya, iniisip ba daw ni Graham na maaari na nitong gawin ang kahit anong gusto nito dahil lamang paborito ito ng kanilang pinuno.
Kung kaya binalaan niya si Graham na mas mabuti daw na mag-ingat si Graham sa mga salitang binibitawan nito. Dahil kung hindi, ibabaon daw niya ito sa sarili niyang tinta. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, hinawakan ni Graham ang kanyang kanang braso at sinubukang pakalmayin si Hongdu. Sinabi niya rito na huwag masyadong magpadala sa galit. Ipinaalala rin niya na mayroon silang mga utos na kailangang sundin mula sa kanilang pinuno. Lumaki naman ang mata ni Hongdu nang marinig niya ang pagbanggit sa utos ng kanilang pinuno. Unti-unti siyang kumalma, napaisip siya kung ano ba ang utos na tinutukoy ni Graham. Ngunit ngumiti lamang si Graham bago nagsalita. Sinabi niyang dumating na ang tamang panahon. Panahon na upang isakatuparan ang mga adhikain ng kanilang samahang Hualban. At panahon na rin upang iparanas ang mga paniniwalang iyon sa bulok na mundong kanilang ginagalawan. At sa loob ng isang silid ay makikita ang dalawang tao na wala ng buhay. Ang isa ay nasa kama at ang isa ay nasa lamesa. Si Curly Curl at Tom Tommy pala ito. At malamang si Graham ang may kagagawa ng kanilang pagkamatay. Lumipat naman ang eksena sa isa sa mga restaurant ng lungsod, kung saan maririnig ang malakas na sigaw ng isang bata na handa ng kumain. Ang pangkat pala ito nila ni X at Ash, masaya silang kumain sa loob pagkatapos manalo sa laban. Habang kumakain ng karne si X ay malakas niyang sinabi na sa kanya daw itong lahat. Nagalit naman si Princess Ahiro kay X dahil sa mali nitong pagkain ng karne. At galit niyang sinabi kay X na gumamit daw ito ng tinidor at kutsilyo. Habang si Ash naman ay nagalit din kay X dahil parang sinusulo na niya ang lahat ng karne. Dahil dito ay nagkagulo silang dalawa at pinag-awayan ang karne. Sinabi naman ni Kyo na maaari naman daw silang umorder ng isa pa. Na siya namang sinang-ayunan ni Mio. Pero ang problema nga lang daw ay hindi makapaghintay ang dalawang ito. At walang kaano-ano ay may isang taong dumating. Napatawa ito nang makita niya sila ni X at Ash at sinabi na kahit daw dito ay nagtatalo pa rin daw sila sa pagkain. At hindi pa rin daw sila nagbabago na dalawa. Nainis naman si X nang marinig niya ito at habang puno pa ang bunganga nito ng pagkain ay patanong niyang sinabi na kung sino naman daw ang umiistorbo sa kanila habang sila ay kumakain. At makikita na si Tesla pala ito. Sinabi niya na pumunta din siya dito upang kumain. At dahil nandito na rin siya, naisip niyang dumaan muna sa pangkat nila ni X at bumati. Tinanong naman ni Ash si Tesla kung bakit mag-isa lamang siya at nasaan na daw ang mga kasama nito. Sumagot naman si Tesla at sinabi na nagkanya-kanya muna sila dahil bawat isa ay may kanya-kanyang gustong gawin. Dagdag pa niya, mas gusto ng kanyang koponan na magkahiwa-hiwalay kapag wala sila sa laban. At hindi naman daw lahat ng koponan ay kasing lapit at kasing solid ng samahan nila ni Ash. Pero maliban daw dun, hindi niya inaasahang makakasalubong niya silang lahat sa Factorial. At napangiti siya at sinabing talagang napakaliit daw ng mundo. Pagkatapos nito, lumingon si Tesla kay X at magalang na nagtanong kung maaari ba siyang makiupo sandali. Ngumiti naman si X at agad na sumagot. Ayon sa kanya, magkaibigan naman daw sila. Kaya wala nang dahilan pa para magpaalam. Pagkaupo pa lamang ni Tesla, agad niyang tinanong si Ash kung ang koponan rin ba nila ay naglalayong makuha ang gantimpala ng Loop Dungeon. Sumagot naman si Ash na narinig niyang napakaganda raw ng gantimpalang yun. Ngunit ayon kay Tesla, higit pa sa maganda ang maituturing dito. Ipinaliwanag niyang sa Loop Dungeon ay maaaring makuha ang mga kagamitan ng White Witch. Nang marinig yun, napatanong si Ash. White Witch? Tumango si Tesla at nagsimulang magpaliwanag. Ayon sa kanya, ang White Witch ay dating isa sa pinakamakapangyarihang nilalang, na sinasabing kasing lakas pa ng pinuno ng Night Age. Ngunit dahil sa napakalaking kapangyarihang yon, naligaw siya ng landas. Sa huli, nagtaksil siya sa sangkatauhan at tinahak ang landas ng kasamaan. Ngunit bigla na lamang natigilan si Tesla. Napansin niyang naroon pala si Princess Ahiro. Agad siyang napakamot sa ulo at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang pasensya na dahil alam niyang maaaring hindi komportable para kay Ahiro na marinig ang kwentong yon. Nagtaka naman si Princess Ahiro tungkol dito. At mahinahong nagsalita. Ayon sa kanya, isa nga yon sa pinakamalungkot at pinakamasakit na bahagi ng kasaysayan ng Imperyong Altaria. Ngunit biglang natigilan si Prinsesa Ahiro na tila may naalala. Maya-maya ay napagtanto niya ang isang bagay. At sinabi na White Witch, yun daw pala ang tawag sa kanya sa ibang mga bansa.
na tila bang may tinutukoy siyang tao at parang kilala niya ito. Pagkarinig sa sinabi ni Prinsesa Ahiro, napatanong si Ash. Nais niyang malaman kung anong bahagi ng kasaysayan ang tinutukoy nito. Huminga muna ng malalim si Ahiro bago sumagot. Ayon sa kanya, iyon ang madilim na nakaraan na pilit itinatago ng Imperyong Altaria. 22 taon na daw ang nakalilipas, naganap sa Altaria ang massacre na kinasangkutan ng White Witch. At ang taong nasa likod ng trahedyang yun ay walang iba kundi si Agar, ang reyna ng Altaria at ang pinakamakapangyarihang salamangkera o sorceress ng buong imperyo. Pagkarinig sa isiniwalat ni Prinsesa Ahiro, biglang napaisip si Ash. Nagulat siyang nagtanong, Reyna, kung ganoon, siya ang, ngunit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Sa sandaling yon, naging malinaw na kay Ash ang katotohanan. Si Reyna Agar ang ina ni Prinsesa Ahiro. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ahiro na ang kanyang ina ang unang empress at ang lehitimong asawa ng emperador. Nang marinig yun, tumango si Ash at sinabi niyang kung ganoon, mas tamang sabihing si Agar ang lehitimong asawa ng emperador, at hindi lamang isang consort. Matapos marinig ang lahat ng yon, nagsalita naman si Tesla. Ayon sa kanya, may mga usap-usapang ang hakaw ni Agar ay isa sa mga gantimpalang nakuha sa Loop Dungeon noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, ibinenta raw ito sa black market sa halagang umaabot sa daan-daang milyong ginto. Pagkarinig sa sinabi ni Tesla, nagsalita naman si Prinsesa Ahiro. Ayon sa kanya, ang tunay na hinahabol ng mga tao ay malamang isa sa 3 pambansang kayamanan na tinangay ni Agar noon. Isa na rito ang Heart of Nessis, ang diwa o pamana ni Nessis. Ang ina po ng kauna-unahang bayani at kinikilalang nagtatag ng Imperyong Altaria. Ipinaliwanag pa ni Ahiro na malaking bahagi ng kapangyarihan ng hiyas na yun ang dahilan kung bakit nagawa ni Agar na talunin ang libu-libong sundalo ng Altaria. At dahil ang Loop Dungeon ang lugar kung saan maaaring matagpuan ang mga ganoong kayamanan, sapat na ang mga usap-usapan tungkol dito upang maakit ang napakaraming tao na sumubok pumasok sa dungeon. Nang marinig naman ni X ang sinabi ni Tesla na daan-daang milyong ginto ay bigla na lang itong na-hype. Malakas niyang sinabi kay Tesla na ang mga ginto daw na mga yun ay mapapasa kanya. Sabay hagis kay Tesla at nagpaikot-ikot ito sa eri. Habang umiikot si Tesla ay malakas niyang tinanong si X na kung ano ba daw ang pinagsasabi nito. Samantala, habang masaya silang kumakain at nagkukwentuhan sa ibaba, may 2 taong tahimik na nakamasid sa kanila mula sa tuktok ng isang kalapit na gusali. Habang pinagmamasdan nila ang grupo, isa sa kanila ang nagsalita. Sabi niya na napakalaki na daw ng ipinagbago ng batang yun. Lumaki na itong naging isang mabuting binata, na tila bang may tinutukoy siya sa pangkat nila ni X at Ash. Pero sino? Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang kasama at nagtanong, ano daw ang pakiramdam niya na muling makita ang mukhang matagal na niyang kinasasabikan. Sabay sabi sa pangalan ng kanyang kasama, Jonathan. Si Jonathan pala ito na kasama nila noon ni X at Irak. At siya rin ang nagtaksil at ang dahilan kung bakit namatay si Irak at tumalon si X sa bangin nung bata pa ito para lamang makatakas mula sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa isang lugar, kung saan makikita na merong 2 knight ang nagbabantay sa tarangkahan ng isang malaking gusali na parang nakatayo sa isang mataas na bahagi ng bundok. Mula sa ibaba ng hagdan ay maririnig naman ang bawat hakbang ng isang tao na paakyat sa gusali sa harap ng tarangkahan. Ito pala ang Sanctuary of the Night Age. At may isang tao na nakatalukbong at may isang simbolo ang makikita sa likod nito. Nang makita siya ng 2 knight, pareho silang natigilan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkabigla. Agad na tinawag ng isang knight ang kanyang kasamang si Chris, na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit sumagot si Chris na wala naman silang natanggap na anumang ulat mula sa panlabas o panloob na tarangkahan. Pagkarinig nito, lalo pang nabahala ang isa pang knight. Napaatras siya at halos hindi makapaniwala. Naitanong pa niya kung huwag sanang sabihin na isa itong mananalakay. Tinanong niya rin kung paano daw nagawa ng taong yon na malusutan ang lahat ng depensa at barriers upang makarating hanggang sa lugar na ito. Samantala, nanatili lamang na nakangiti ang misteryosong lalaki. At nang tumingin sila sa likuran nito, tuluyan silang nangilabot. Nagkalat sa daan ang mga katawan ng mga knight na dapat sana'y nagbabantay. Lahat ng mga gwardya ay nakahandusay at wala ng buhay. Sa sandaling yon, kitang-kita ang matinding takot sa mga mukha ng 2 knight.
Agad na sinabi ni Chris na ang lalaking nasa harapan nila ang responsable sa pagbagsak ng lahat ng bantay sa unahan. Dahil dito, mabilis siyang nagpasya na kailangan niyang ipaalam agad ang nangyari sa kanilang captain. Ngunit bago pa siya makaalis, sumigaw ang kanyang kasamahan. Inutusan niya si Chris na tumakbo at ipaalam ang sitwasyon sa kanilang captain. Siya na raw ang baalang hamarang sa taong ito upang mabigyan ng oras ang kanyang kasama. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangang sumugod ang kabalyero patungo sa misteryosong lalaki upang pigilan ito. Nagulat naman si Chris sa naging pasya ng kanyang kasama, at agad niya itong sinigawan. Sabi niya na sandali lang daw, dahil mag-isa lang daw ito at hindi niya siya kayang talunin. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang may nagawa pa si Chris kundi ang kumilos na din sana, habang napapamura ito sa desperasyon. Walang pag-aalinlangan, agad na ginamit ng kasamahan ni Chris ang kanyang skill na Triple Spear of the Thunder God upang atakihin ang misteryosong lalaki. Habang sumusugod, sinabi niya sa kanyang isipan na alam niyang hindi ordinaryong kalaban ang kaharap niya. Ngunit kung mabibigyan lamang niya ng kahit kaunting oras si Chris, ay sapat na daw yun. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi sa kanyang isipan. Dahil sa isang iglap, ay bigla na lamang naglaho ang misteryosong lalaki sa kanyang harapan. At bago pa siya makapag-react, lumitaw na ito sa kanyang likuran. Kasabay nito, agad nitong ginamit ang kanyang skill na tinatawag na Dart In. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, wala nang nagawa ang knight. Sa isang malinis na atake, tinamaan ang knight sa likuran niya at bumulwak ang dugo nito. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang pag-atake. Kaagad na ginamit ng misteryosong lalaki ang kanyang pambihirang bilis upang atakihin si Chris. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kanang kamay, tinamaan niya si Chris sa leeg. Sa lakas ng hampas, napugutan ito ng ulo. Tumalsik ang dugo ni Chris habang ang kanyang ulo ay gamulong pababa sa mga hagdan. Matapos patayin ang dalawang kabalyero, walang anumang emosyon na naglakad ang misteryosong lalaki patungo sa napakalaking tarangkahan. Pagkatapos ay tahimik siyang pumasok sa loob ng gusali. Pagpasok sa loob ng gusali, agad na pinalaya ng misteryosong lalaki ang ilang bilanggo. Isa na sa mga ito ang lalaking nakalaban noon ni na Fruit Punch at ng kanyang grupo. Makikitang wala na itong mga braso at binti. Kasama rin ito ang Witch of the Eastern Forest, na wala pa ring malay. Pagkakita sa misteryosong lalaki, agad na sumigaw ang lalaking walang mga paa at kamay. Tinawag niya itong boss at ipinakita ang kanyang kalagayan. Sinabi niyang tingnan nito ang kanyang sinapit. Putol na daw ang lahat ng kanyang mga braso at binti habang naghihintay sa pagdating nito. Pagkatapos ay napansin ng misteryosong lalaki ang Witch of the Eastern Forest. Tinanong niya kung ano ang nangyari rito habang lumalapit at sinusuri ang kanyang kalagayan. Ngunit agad namang sumagot ang lalaking bilanggo. Sinabi nitong huwag na lang pag-usapan yon. Ipinaliwanag niya na sadya daw ikinulong ng matigas na ulo na bruhang ito ang sarili nitong mga alaala upang hindi nito maibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Pagkarinig nito, humingi ng paumanhin ang misteryosong lalaki. Sinabi niyang huli na siyang nakarating upang mailigtas sila. Ngunit tiniyak niyang mula ngayon ay magiging maayos na ang lahat. Pagkatapos ay marahan niyang tinawag ang pangalan ng witch na Romong. Sa sandaling marinig ang pangalang yon, unti-unting nagkamalay si Romong. Pagmulat ng kanyang mga mata, inakala niyang si Captain Lassell ang may gawa nito. Kaya, galit siyang sumigaw. Paano daw nila nabasag ang kanyang spell? Sabay tawag sa kanila na mga walang hiya. At hindi daw siya magsasalita kahit na ano pa ang. Ngunit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Pagtalikod niya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. At napahinto siya sa matinding pagkabigla. Nagsalita naman ang misteryosong lalaki. Humingi ito ng tawad kay Romong. Sinabi niya kay Romong na ikinalulungkot daw niya na kailangan itong magdusa ng ganoon dahil sa kanya. Sa sandaling yon, tuluyan ang nakilala ni Romong ang lalaki. Ito pala ay si Jill. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Agad niyang tinanong si Jill kung mag-isa lang ba itong nagtungo dito. Kasunod nito ay nag-aalala niyang sinabi na huwag daw nitong sabihing mag-isa lang siyang pumunta rito. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi daw ito nag-iingat. Ngunit ngumiti lamang si Jill. At kalma daw niyang sinagot, sabi niya na hindi naman daw ganoon kahirap ang pumasok dito. Pagkatapos ay ipinakita si Captain Lassell. Nakadikit siya sa kisame ng silid, duguan ang kanyang buong katawan, puno ng sugat,
at tila nasa bingit na ng kamatayan. Sinabi naman ni Jill na ang lahat daw ng ito ay dahil kay Romong. Kung hindi raw ito tumagal sa laban at nagtiis, malamang ay hindi pa siya umabot sa tamang oras. At sa kabila naman ng kalagayan ni Captain Lassell ay pinipilit pa rin itong mabuhay at maririnig natin siya na umuubo ng dugo. Napansin naman siya ni Jill at bahagyang napangiti. Pagkatapos ay patanong niyang sinabi na buhay ka pa pala. Pero hindi na rin daw siya nagtataka. Dahil ganyan daw talaga ang inaasahan niya mula sa isang unit captain. Matapos sabihin yun, muli niyang inihanda ang kanyang mahika. Ginamit niya ang skill na tinatawag na quadruple casting, ang black hole. Sa pagkakataong ito, wala na siyang balak magbigay ng anumang pagkakataon. Determinado na siyang tuluyan ng wakasan ang buhay ni Captain Lassell. Isang maliit na itim na bola ang unti-unting nabuo sa palad ni Jill. Ngunit sa kabila ng maliit nitong anyo, ramdam sa buong silid ang napakalakas na manang ibinubuga nito. Samantala, wala nang magawa si Captain Lassell kundi hintayin ang nalalapit niyang kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang pinakawalan ni Jill ang kanyang skill. Diretso nitong pinuntirya si Captain Lassell. Ngunit sa mismong sandaling tatama na ang black hole, biglang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag. Tila may isang makapangyarihang nilalang na biglang humarang sa pag-atake. Sa isang iglap, lumitaw si Grey Howl, ang Chief of the Night Age. Agad niyang ginamit ang kanyang pentacasting na tinatawag na Genesis Gem. Sa pinakahuling sandali, nagawa niyang harangin ang pag-atake at iligtas si Captain Lassell. Labis ang pagkabigla ni Captain Lassell nang makita ang pinuno ng Night Age na personal na dumating upang iligtas siya. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang kinuha ni Grey Howl at bumaba at hinarap niya si Jill. Maging si Jill ay hindi napigilan ang kanyang pagkamangha. Hindi siya makapaniwala na ang mismong Chief of the Night Age ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na matakot, bahagya lamang siyang ngumiti. At sa kanya sinabi na mukha daw mas nagiging interesante na sa ngayon ang nangyayari. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.